Tayo po'y darako na po sa salita po ng ating pong Panginoon. I'm really privileged po to share with you. Salamat po sa aking pong mga pastors, sa aking pong tatay, kay Bishop Alvin po, sa privilege po to share with you. At ilang linggo rin po tayong hindi nagkita. At Happy New Year po. Pakisabi nga sa katabi, Happy New Year! Yan. Sa ating pong slide, makikita po natin na ang dami pong kaganapan. Isa po sa mga nakita ko po sa social media na meme. No? Ito po ay sinabi po sa social media. Ito po yung New Year's resolution po niya. Yan. Pakilabas nga, Bogie. So ito po ang sinasabi sa New Year's resolution about dieting. Diet. Sino po dito nagda-diet na po? No? Ako po ay nagda-diet na. Seafood diet. Alam niyo po, seafood, what I see, I eat. Okay? Now, sabi po sa isang meme, sa next slide, makikita po natin doon, ito po yung New Year's resolution po niya. Iiwasan ko na ang mga bagay na nagpapataba sa akin. Wow, ganda po, no? Tulad ng timbangan, salamin, at pictures. Talagang sa Pilipinas po, sa atin po talagang usong-uso po yan, di po ba? Sabi rin po sa isang slide, next slide po, dito po makita natin. Sabi nga po niya, balita ko, sobrang nakakaiyak daw yung Rewind, no? Sino po siya, napanood niyo na po yung Rewind na movie? Sana all, di po ba? At kaso, mas nakakayak pala na ubos na pera mo, wala pang New Year. Di ba? Ako po, naming mga inaanak kaya medyo nasubukan tayo. Pero nakaraos naman. Next slide, please. Dito makikita rin po natin sa next slide, tuwing Christmas party, di ba? Tayo po ay merong pabitin at nagsisilabasan po ang mga athletic. So very, very enjoyable po yung ating pong Christmas party. Next slide, please. Dito makikita rin po natin, isa sa mga pinaka-favorite natin. Every party, New Year man, Christmas party, lumpia. Sino po sa inyo ang hindi nakakain ng lumpia? No? Lahat tayo nakakain po ng lumpia. Umamin ka man o hindi, last Christmas season, maging New Year po, isa po sa mga kinainan natin o pagkain po nating kinain ay lumpia. Sa next slide, makikita po natin, meron pong lumpia, meme, my head says gym, but my heart says lumpia. Mahilig po tayo sa lumpia. Next slide, please. Yung iba naman po, when you don't let the lumpia cool off, diba? Yung mainit pa lang, nagmamadali ka na. Yan na po yung itsura mo. Yung iba naman po, next slide please. Ayan, makikita rin po natin. Kung nasa party ka na, pero hindi mo nakita yung lumpia sa mesa, ito sasabihin mo, nasaan ang lumpia? Di ba? Napakasarap po ng lumpia. Okay, yung iba naman po, hindi lamang po lumpia. Yung pagdating mo sa handaan, yung bungad mong tanong, asan ang lumpia? Di ba? Napakasarap po ng lumpia. Talagang ibang klase po ang lasa ng lumpia. Okay, next slide please. Yung iba naman po, nag-post na po sa kanila pong handaan. Sabi diyan, 2 pieces lang per head. Kasi hindi lang ikaw ang bisita. Diba? Alam po ninyo, siguro sa 8 Christmas party inattendin ko, 6 doon may lumpia. Sobrang sarap po ng lumpia. Yan. Next slide, please. Yung Pinoy parties, di ba? Lahat ng party po may lumpia. Birthday, binyag, dedication, Pasko, New Year, kasal, fiesta. Alam po ninyo, last year, pumunta po ako sa Burol, may lumpia. Talagang kakaiba po ang lumpia. Napakasarap pong kumain ng lumpia. Kaya po meron po mga lumpia ngayon na nag-trending. May lumpiang kanin, di po ba? Lumpiang kanin. Next slide please. Merong lumpiang spaghetti, no? Ginawa po niya ng spaghetti, ang lumpia. At yung iba naman po ay, syempre po, may baon pa. May Sharon Cuneta pa. Meron pang suka na lumpia. Now, hindi po natin topic ngayon ay lumpia. Ang ating pong tema ngayong bagong taon ay unshakable. Pakisabi nga si katabi, unshakable. I was inspired po by the preaching of our bishop. At ito po ay binahagi ko rin po sa ating pong community sa downtown. But I would like to share with you today.
Ang ating pong tema po ay makikita din po sa Colossians chapter 2, verse 6 to 7. Tayo po tumayo at bilang paggalang po ay basahin po natin ang salita ng Panginoon. Colossians 2, verse 6 to 7. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Tayo po'y manalangin. Let us pray. Lord, we thank you for this year as we talk about unshakable. May we understand what you want us to do. May we understand your word. And we will not just study your word, but we will be changed by your word. Baguhin niyo po kami. Baguhin niyo po ang aming puso, ang aming isipan, so that we will become more and more like Jesus. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, makakapo na po tayo. Palakpakan po natin ang ating po Panginoon. Nag-iiba po yung font, do? Dapat po, capital po yung yan. Christ Jesus. Alright. Ang ating pong theme ay unshakable. Sa Oxford Languages Dictionary, ang ibig sabihin po ng unshakable ay strongly felt and unable to be changed. Unable, kahit naranasan niya or meron siyang na-experience, this person is unable to be changed. Now, meron pong tinatawag na unshakable, yung strong foundation. But tayo po, pwede po tayong magbago because of our Lord Jesus Christ. Unshakable means to be fixed, relentless, sabi sa next slide, sure, determined, unflagging, and constant. Napaka-timely po ng ating theme. Kasi January 1 po, nagkaroon po ng malakas na lindol sa Japan. And recently po, dito po sa may Davao Oriental, nagkaroon po ng 6.7 magnitude earthquake. And you know what? Our theme for this year is a very challenging theme. Compare po natin sa mga themes po natin last year, above and beyond. Last time po, multiply. But this year is a very extraordinary theme. It doesn't talk about promotion lang, no? It talks about being strong sa ating pong relasyon sa ating pong Panginoon. Unshakable, mga kapatid. Sa binasa po natin kanina, sa Colossians 2 verse 6, ito po ang sinasabi. So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him. Now, nung aking pong pinag-aaralan po ang teksto pong ito, why did Paul come to a conclusion na sinabi niya, yamang na tinanggap niyo si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas. Para mas maintindihan po natin, pag-aralan po natin ang konteksto ng talata pong ito. Bakit po Colossians ang pangalan? Why Colossians? The date of writing of this epistle, makikita po natin sa next slide, is ito po'y nasulat noong AD 60 to 61 AD. It was written under Paul's imprisonment. So si Pablo po ay nakakulong sa mga panahong ito. At napansin po ninyo, imbis na si Pablo ang ini-encourage po, siya ang nag-i-encourage. Grabing unshakable attitude ang meron si Pablo. Ano po ba ang lugar ng Colossae? Ito po ay isang small community that is located in Asia Minor, na ito po ay isang strategic area. Merong pong merchants area. So ito po ay isang city na marami pong mga negosyante. So, kung titinan po natin, wala po silang spots. Hindi kagaya po ng Philippi. Meron po silang matataas sa temple. But
in Colossae, ito po ay isang strategic city. Well, in fact, wala pong masyadong tourist spot. Kagaya po ng San Fernando, ng Pampanga. Ang sabi ko nga po, ang tourist spot natin dito, sisig, di po ba? Pagkain lang, no? At ang Colossae po is a church that was planted, hindi po ni Pablo. Now, tinan po ninyo, para mas maintindihan natin. Ano po ba ang konteksto ng Colosas? Sa verse 1. Baliktad sa verse 1. Sabi po doon, I want you to know how hard I am contending for you. And for those who are at Laodicea, and for all who have not met me personally. Now, kung titinan po natin ito, this is the highlight here. So yung mga sinulatan po ni Pablo sa Colosas, hindi pa niya nakikilala. Grabing puso ang meron si Pablo. Tignan po yung sinasabi dito. I want you to know. Gusto kong malaman ninyo na ipinaglalaban ko kayo. Grabing attitude si Pablo. Meron siyang pagmamahal sa mga taong hindi man niya nakasalamuha. Bakit po? Why did Paul wrote Colossians? Dito po makikita po natin yan. Sa verse 2 hanggang verse 5. Number 1, Paul wrote the Epistle Colossians to defend the faith from false doctrines. Tinan po ninyo sa verse 2. Ito po ang sinasabi. Colossians 2, verse 2. It says here, pakilabas na po dyan, my goal, sabi ni Pablo, is that they may be encouraged in heart and united in love, so that they may have the full riches of complete understanding, in order that they may know the mystery of God, namely Christ. Tingnan po niyo sa verse 4. Pakijump nga sa verse 4. Ito po ang sinasabi. I tell you this so that no one may deceive you by fine sounding arguments. So nasulat po ni Pablo ang Colosas to defend the church from false doctrines. So napakadami na pong mga maling doktrina nung panahon na yon. Pangalawa, to proclaim Christ's deity and lordship. Para po to declare ang pagiging Diyos at pagiging Panginoon ni Kristo. Tingnan po ninyo ang sinasabi po sa verse 5. For though, sabi dito, I am absent from you in body, sa Tagalog, kahit na wala ako riyan. Kasama naman ninyo ako sa Espiritu, at ako'y nagagalak sa inyo na maayos na pamumuhay sa matibay na pananalig. Kanino? Kay Kristo. So ini-emphasize ni Paul na dapat po matibay ang pananalig nila sa anak ng Diyos, sa Diyos ng mga Diyos, at hari ng mga hari na si Kristo. So Paul was encouraging them to believe in the deity and lordship of Christ. At tinan po niyo, number 3. Paul wrote the Colossians in verse 5, makikita rin natin, to encourage the church to press on. Na magpatuloy ang simbahan sa kanyang pananampalataya. And balik po natin, no? Sabi po dito sa verse 5 sa English, I am present with you in spirit and delight to see how disciplined you are. Sa Tagalog po, pakibalik nga, sa inyong maayos na pamumuhay at matibay na panananalig kay Kristo. Yung key verse po dyan, yung matibay na pananalig. Mas malinaw po sa English, ito po sinasabi. Sabi po sa English, how disciplined you are and how firm your foundation is in Christ. Grabe, mga kapatid. Kahapon po, nanood po ako ng live stream ng mga kapatid po natin na
Catholics, no? At kahapon po ang piyesta po ng isa pong image po ni Christ. And I could see Filipinos po. Almost 2 million Filipinos are there. They're raising their hands, mga kapatid. And meron pong interview na sinabi po niya, talagang ako ay nananalig sa imahe pong ito. No? Kung gaano po sila ka-passionate po sa isang image. What more tayo po, mga kapatid? Let us be passionate sa isang buhay na Diyos sa ating pong buhay. Sige po, palapakan natin po ang ating pong Panginoon. Dito po tayo magtatapos. Why? Ano po ba ang sinasabi ng Bible? How to be unshakable. How do we become unshakable? Sa binasa po natin sa verse 6 and verse 7. There are 3 things na makikita po dito. But first, focus po tayo sa verse 6. May highlight po dyan eh. Ano sabi doon? So, then. So this is the connection between verse 1 to verse 5. May false doctrine, merong hindi naniniwala sa pagka-Diyos ni Kristo. Ito ang application ng verse 1 to verse 5. Sabi ni Pablo, ngayon, sa makatuwid, datapwat, ito ang inyong gagawin. This is the application of verses 1 to verse 5. Just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him. Number 1, if you want to be unshakable this year, you have to be intentional in your relationship with Christ. Sabi po ni Pablo, continue to live your lives in Him. Sa Tagalog po ito pong sinasabi. Pakilabas nga po dyan. Sabi dyan, mamuhay kayo na may pakikipag-isa sa Kanya. Intentionality is very important, mga kapatid. Sa mundo po natin ngayon, napakadami pong mga distractions. Napakadami pong mga bagay po, mga perspectives po na pwedeng makapagtanggal sa atin sa focus ng ating pong Panginoon. Minsan may mga blessing po tayo, di po ba, na matatanggap natin. Pero minsan yung mga blessing na yon, maaring maging way yan para masira ang ating pong relasyon sa ating pong Panginoong Jesucristo. Sinabi po ni Pablo, mamuhay kayo. Magpatuloy tayo sa ating pong relasyon sa ating pong Panginoong Jesucristo. If we are not intentional in our relationship with God, then we will drift away from Him. Kapag tayo po, ito po magandang challenge, kapag nararamdaman mo ng parang ayaw mong manalangin, manalangin ka, kapatid. Kapag tinatamad ka ng magbasa ng Bible, magbasa ka ng Bible, kapatid. Be intentional. Kahit hindi mo nararamdaman, minsan diba, naalala ko po tuloy, Bishop, nung ako po ay una na born again, very passionate po ako. But there are times na darating po yung panahon na parang hindi mo ramdam yung presence of the Lord. Pero nandyan yung presensya ng Panginoon. Ang problema lang yung puso natin eh. Kapag tayo po ay nararamdaman natin yung spiritual dryness, magpatuloy ka, kapatid. You press on. Kung ayaw mo magtaas sa kamay, taas mo yung kamay mo. Why? Intentionality is important. Hindi nakadepende sa nararamdaman natin yung ating pagsamba sa ating pong Panginoon. Paul emphasized this sa mga believers. Magpatuloy kayo. Because he knows na darating po ang pagsubok sa mga taga-Colosas. But they should press on. Intentionality. Ito po ang tanong. Do we listen to God? Nakikinig po ba tayo sa ating pong Panginoon? Do we tell people about our relationship with God? Sinasabi po ba natin ang ating pong Panginoon sa ibang tao? Malalaman po natin yan sa ating pong social media.
Ano po yung nakapost natin sa mga profile natin? Minsan, di po ba, mas sinishare pa natin yung mga paksa mo to sa 20 tao sa messenger. Kung hindi mo pinasa to, mamamatay yung ganito. No? Minsan yung mga fake news pa yung sinishare natin. Are we intentional in declaring our God to other people? Do you spend regular time with God? Do we spend regular time with Him? So let us be intentional. Mga kapatid, intentional means even though if you don't feel it, you do it. Because you are committed to build your relationship with God. Be intentional. Sinabi po ni Pablo sa Colossus 2 verse 7, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Paul reminded not just the Colossian believers, but in Philippians 3 verse 7, ito sinasabi niya, whatever were gains to me, I now consider as loss for the sake of Christ. Grabe. Lahat ng mga bagay na meron ako ay walang kwenta. Makikita ko lang si Kristo. Verse 8, sinabi doon, what is more? I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus, my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them garbage that I may gain Christ. Yung degree, mga kapatid, wala pong kwenta yan pag wala po si Kristo sa ating pong buhay. Share ko lang po sa inyo, mga kapatid, hindi ko po ikakaila. Dati po, nung ako po ay medyo bata-bata pa, sa kabataan days, dahil mapusok po, di po ba? Nung ako po ay nakapag-aral po sa seminary, akala ko po, natapos po ako nun, akala ko po ako na po yung pinakamatalinong tao sa balat ng lupa. Bagamat ako po ay malaki ng ulo, pero spiritually, lumaki po ang ulo ko. May pride po ako, meron po akong tinatawag na attitude problem. And you know what? Kapag may attitude problem ka, hindi mo alam na may attitude problem ka. Nung ako po ay nag-graduate po, because I thought I know it all, no? Naging, po ako, hindi po ako critical thinker, critical person. I became a critical person. I became negative about, totoo po ito, about our church. That's true. Naging negative po ako. Hindi po ako nagsasubmit sa akin po mga leaders, sa akin po mga pastors. I became so rebellious na akala ko ako po yung tama. Akala ko, I know it all. Dapat makinig sa akin. Pero alam po ninyo, the Lord allowed me to undergo a process. The Lord, after po nag-aaral sa seminary, I studied again. Alam po ninyo, this is what happened. Sa last day po ng first class ko, last day na po ng klase namin, na-aksidente po ako. That was the turning point of my life. Nakita ko po kung gaano po ako kayabang. Nakita ko po kung gaano kalaki ng ulo ko. Pagkamat malaki na po yung ulo ko. Pero nakita ko po the reality na napakaikli lang ng buhay. And that was a time na nakita ko po yung calling po na maglingkod kahit wala pong anumang palit. Sinabi po ni Pablo, that I may gain Christ. Be intentional na maglingkod po tayo even though hindi tayo napapansin. If you are unshakable this year, hindi ka nakadepende sa sinasabi ng ibang tao sa'yo. Naglilingkod ka kahit nasa background ka, kahit hindi ka man mapansin o ma-mention, it's okay! Because you are serving the Lord. Be intentional in your relationship sa ating po Panginoon. Pangalawa po, set Christ
as your solid foundation. Tignan po ninyo sa verse 7. Rooted and built up in Him. Very important po, yung rooted and built up. Saan po tayo nakaangkla? Saan po tayo nakadepende? When we are tempted to be deceived from the things of this world, sabi nga po sa quote, that appear reasonable, we will have the confidence to reject the ways of the world. If you understand this, minsan, di ba, gusto po natin yung organized, no? But you know what? It all talks about faith. As you establish your roots in Jesus, tune in to your spirit and rely on the strength and the power that can come from your Holy Spirit, from the Holy Spirit na nasa puso po natin. Huwag po tayo magdepende sa ating abilities. Don't depend on your abilities, on your strength. Magtiwala ka sa banal na Espiritu sa iyong buhay. Ang isang Kristiyano pong makapangyarihan ay isang Kristiyanong nananalangin at nagdedepende sa banal na Espiritu. Remain in me, Jesus said in John 15 verse 4, as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. The secret is, put Christ as your solid foundation. Si Kristo po ang pundasyon natin. And I was blessed po sa preaching po ng ating pong bishop. Sabi niya, last prayer and fasting, hindi po nakadepende ang simbahan sa pastor. Totoo po. Pwede po kaming mawala po dito, mga kapatid. Tao lang po kami. The reason why you continue is because of Jesus. Tuloy po natin, verse 7. Dito po tayo malapit tapos. Rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught. Mag-stick po tayo sa katuruan ng ating pong Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, let us guard ourselves from false teaching. Hindi po lahat ng nasa Facebook o YouTube na magaling magsalita ay nasa Panginoon. I have to warn you, merong pong mga kumakalat ngayon na free Bible school. At sila po ay galing po sa Korea. Sad to say, meron po tayong mga ibang kapatid na sila po ay sumunod po doon sa YouTube, sa Facebook post na yon. Sila po ay sumali doon sa Bible school. But this is not from the Lord. Dahil naniniwala po sila, meron pong sugo sa Korea. Tayo po yung sugo, yung kinakain po natin, di po ba? Ang ating pong sugo ay walang sinuman, kundi si Kristo lamang. Amen po? Palakpakan po natin ating po Panginoon. Remain grounded in the Lord. And last, tuloy po natin, no? In the faith, as you were taught, at ito po, tuloy po natin, and overflowing with thankfulness. So, secure your foundation sa Panginoon. And last but not the least, parang hiwalay siya pero kasama po siya. If you want to be unshakable, practice gratefulness and thankfulness. Balik po natin. No? Sabi po sa Colossians 2 verse 7, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Nung binabasa ko po ito, parang ang layo, di ba? Kailangan maging matibay ka. Kailangan grounded ka kay Kristo. Pero bakit merong thankfulness? Isa po sa mga attribute ng isang matibay na Kristiyano, merong pasasalamat sa kanyang puso. Those who are grateful with everything that they have
are one of the strongest persons. Yan po yung sinabi ni Pablo. You must be overflowing with thankfulness. Sabi po ni Zig Ziglar, I have too many flaws to be perfect, but I have too many blessings to be ungrateful. Are we thankful po na buhay pa po tayo ngayong taon na ito? Amen po. When we are ungrateful, sabi po ng isang quote, ungrateful people are those who forget to be thankful for all that they have in life. They are ungrateful to God. Ang isang tao ungrateful, may blessing yan, pero hindi pa rin satisfied. Ungrateful people, no? Ito po yung mga signs of ungrateful people according to a book. They are self-entitled. Halimbawa, binigyan mo, wala po akong pinaparinggan, no? Binigyan mo ng regalo, syempre, deserve ko to. Di ba? O kaya, bibigyan mo siya ng aginaldo, bakit 50 pesos lang? Dapat 500 pesos. They feel na kailangan dapat silang bigyan. They are self-entitled. Dapat ako. Dapat ako. Ako. Instead of giving out, they feel that they are self-entitled. Pangalawa, they are never satisfied. Pag may blessing sila, wala silang pusong mapagpasalamat. Kaya mag-ingat tayo mga kabatid. Baka meron tayong attitude na we are never satisfied. We must be grateful. Pangatlo, they often feel jealous. Laging may jealousy sa kanila pong puso. Instead of being satisfied sa binigay ng Panginoon sa kanila, mas lalo po nilang kinocompare ang kanilang sarili sa ibang tao. Why? Wala silang thankfulness. They always ask for others' assistance. Kailangan ako tulungan nyo. Ako dapat yung tinutulungan nyo. Tama lang na ako ang tulungan nyo. That is ungratefulness. They don't think about other people. They think about themselves. They are ungrateful. Number 5, others are always at fault. They will never say sorry. Kasalanan nila eh. Kaya hindi ako binigyan, may problema siya. Hindi po nila nakikita ang kanilang sarili. Pakisabi nga sa iyong katabi, hindi ikaw yun ha. Alam po ninyo, ito po ang sinasabi po. May nakita po akong article online at gusto ko lang po i-share about what good is gratitude. Reasons why it's better to live grateful. Okay? Alam po ninyo, sa charity daw po, sabi sa study, grateful people on average give more, 20% more of their time and their money. Ang mga grateful people, hindi sila nang hihinayang sa kanilang binibigay. Oras, serbisyo man yan, talent man yan, because they are grateful. Grateful people, according to this, will have a stronger bond with the local community. Yung mga grateful people, madaling lapitin. Madali silang puntahan. Madaling pakisamahan. No? Psychologically, sabi dito, gratitude is related to age. Every 10 years, gratitude increases. Nagiging grateful tayo lalo. Grateful people will have 10% fewer stress-related illnesses. They are more physically fit, have blood pressure that is lowered by 12%. Kaya ako po, I start to become grateful. Kasi tumataas yung blood pressure. Okay? Nababawasan na po. Normal na po ngayon. Okay? Meron pa po. No? Next slide, please. Grateful people. Another comparison. Sa work, they are earning more. 7% more than other people. Di ba?
Sa friendship, they are more satisfying with others and they will be better liked. Sino ba naman po yung may gusto sa mga taong ungrateful? Di po ba? Grateful people, sa mga young people po, 13% fewer fights, 20% more likely to get good grades sa mga grateful people. Grateful teens are less likely to start smoking. Ito matindi. I like this study. The most grateful countries are South Africa, United Arab Emirates, Philippines. Woo! Wala pa kalit sa Lord. And India. Okay. So kasama ka tayo doon sa grateful people. In life, according to this research, overall, positive emotions, grateful people can add up 7 years of your life. Anong mas pipiliin nyo? Ungratefulness o gratefulness? Mga kapatid, bagamat wala po sa Bible yan, dati sa study po ng isang article po online. Let us start to become grateful. Nung pinag-aaralan ko to, may question po ako. Sabi ko, ba't sinama ni Pablo yung gratefulness? You know, ang mga taong matibay, yung mga taong mapagpasalamat. Kanina po sa ating pong devotion, yung mga tao pong malalakas, yung mga taong madaling magsabi ng thank you. They are thankful people. They are grateful people. Why? Sinabi po sa 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. So 3 things, mga kapatid, sa ating pong pagtatapos. How do we become unshakable? Bagamat ito po ay addition lang po sa preaching ng ating pong bishop. Number 1, we need to become intentional. Be intentional in your relationship with Christ. Number 2, set Christ as your solid foundation. And number 3, ano po yon? Practice gratefulness and thankfulness. Nasa Bible po ba? Let's read once again the text. Colossians 2, verse 6. So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him. Verse 7 po, anong sabi doon? Rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Sa ating pong pagtatapos, are you intentional in your relationship with the Lord? Do you have a strong foundation kay Kristo? Meron po ba tayong gratefulness sa ating pong buhay? Tayo po ay sandalin yumako at manalangin. At habang tayo po ay nakayuko sa oras pong ito, as we have our second midweek service for this year, meron po ba tayong isang bagay na pinapagawa si Lord sa ating pong buhay na kailangan po natin gawin? Today, as we have heard our preaching, our word, do you have a grateful heart? Meron ka bang pusong nagpapasalamat? Meron ka bang pusong nagpapatuloy kahit maganda ang sitwasyon o pangit ang sitwasyon? Nagpapatuloy ka ba kay Kristo? Kapatid, be rooted and built up in Christ. Continue to live your life in Him and overflow with thankfulness. Lord, speak to your people today. For these precious moments po, maaring the Lord will reveal to you what He wants you to do. And as we close our eyes right now, ano po yung pinapagawa ni Lord sa iyo? Na nire-reveal ni Lord sa iyo right now by His Word. Be open. Some of you, kailangan po nating ayusin ang relationship natin sa kapwa natin. Start today. Some of you
have a problem with ungratefulness, may pride ka sa puso mo, are you willing to give up your pride to start in putting Christ as your solid foundation? Father, we thank you. We thank you for your word today. We thank you for reminding us, Lord, that the Christian life is not just about being strong, being intentional, but also becoming thankful. And today, Lord, we are grateful for all the blessings that you have received. Patuloy po namin kong itataas sa aming pong buhay, Panginoon. We thank you for your word. And as a response, Panginoon, gusto po namin ibalik sa iyo ang aming pong buhay. Kagaya po ni Pablo, Panginoon, we want to live our life rooted and built up in Christ, strengthened in the faith, overflowing with thankfulness. Can we all stand right now as we continue to sing this song? Let us recommit our life to the Lord for this year. Let's sing with all I am. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Taas mo ang kamay mo sa Panginoon. Let's make this song as our prayer today. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Into your hands, Yes. I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Yes, Lord. Jesus, Thank you, Jesus. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I'll walk with you. I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Yes, Lord, that is our prayer today. Sa aming pong paglabas sa lugar pong ito at sa aming pong pagpapahinga ngayong gabing ito. Lord, hindi lang kami nakakinig, Panginoon. Father,
we will be rooted in Christ. We will be intentional. We will have a strong foundation in the Lord Jesus. And we will practice gratefulness. Panginoon, kami po yung mga taong magiging mapagpasalamat sa mga bagay na ginawa po ninyo sa aming pong buhay. Salamat po, Panginoon, because we know today, you have said in your word, O God, that we will continue in our faith. And Lord, as we end this service, sa iyo po namin, Panginoong Jesus, ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat. At sa aming pong pansamantalang pag-iwaiwalay, Jesus will be glorified sa aming pong buhay. We thank you, Lord God. Dismiss us now with the fullness of your blessing in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And everybody will say, Amen and Amen. God bless you, church. Continue. Sa atin po, God bless you all.